Hello, magandang gabi po. Itong ating gagawin sa ngayon ay isang kwento ng isang babae na bibigyan natin ng pangalan na alias Marie sa buhay niya sa kuko ni Kibuloy. Pakinggan natin ang kanyang kwento kung paano siya naging biktima ni Kibuloy. Ito po ay kanyang kinwento doon sa harap ni Risa Hontiveros. Kaya importante ito, sinasalansan ko isa-isa ko ang pag-deliver ng mga report para naintindihan natin lahat-lahat. So ito po siya yung kanyang kwento. Pakinggan natin. Yan ang kwento niya. Pakinggan natin. Na magsasalita sa atin ngayong hapon, alias Miss Marie. Willing po ba kayo magbahagi nung karanasan mo? Briefly, pero ano yung pinaka-importanting yung kwentong buhay mo na gusto mong sabihin sa aming komite? You have the floor. Good afternoon, Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, and everybody present in this hall. Ako, alias Marie Josephine, Filipino, nasa legal na edad at naninirahan sa Davao City. Matapos na makanumpa ng naaayon sa batas ay malaya at kusang loob na naglalahad ng mga sumusunod. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga programa. Ibig sabihin na nadagit niya ito parang dinadagit ng agila yung mga birhing mga dalaga. Oh. Dahil sa nanay nito, babae, ay trabahante sa KOJC at kasapi sa KOJC. At enrollment iyon ng pasukan. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Sa pagkakaalala ko, noong June 2013, dinala ako ng mama ko sa KOJC. Nag-attend kami ng Thanksgiving and worship presentation sa KOJC Cathedral. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang Dean o Administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building, kung saan doon kumakain si Kibuloy at malalapit sa kanya pagkatapos ng worship. Nelly Canada let us meet Pastor and endorse ako ni Mama kay Kibuloy. Habang kumakain sila Kibuloy, kasama ang mga pastoral sa isang malaking round table, nag-usap ng saglit ang mama ko at si Kibuloy. And Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Nasa grade 5 ako noon. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Sa pagkakataong iyon, natuwa ako kasi sa isip ko magkakaroon ako ng freedom since medyo hindi naman kami in good terms ni Mama. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. Kinabukasan, kasama si Nelly Canada, kinuha namin ang mga gamit ko sa bahay, sakay ng isang Innova ng KOJC. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Habang nasa loob ng KOJC, nakatira ako sa dorm, kasama ng ibang mga miyembro. Sa pagkakaalala ko, nag-aaral ako ng grade 5 sa JMC habang binabayaran ng papa ko ang tuition ko, ngunit may discount bilang membro ng KOJC. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional ng alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job na tinatawag kagaya ng pagmamap ng sahig, pagwawalis, pagpunas ng mga furniture sa common area at paglinis ng kwarto.
Isang house parent namin ang nag-a-assign ng work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ng proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Noong senior high ako, pinalipat ako sa ibang quarters kung saan nakatira ang isang leader na kasama ko. Sa panahong ito, nagsisilbi na ako bilang member ng choir. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nag-serve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko, at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Naranasan ko ang ganitong routine na mga ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagkatapos noon, nag-prepare ako, nagligo ako at inayos ko ang aking sarili. Sinamahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Sa tuwing nagtotestify ang mga inner pastoral sa worship or may event or team building, parati sila nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay ni Kibuloy sa kanila. Kaya iyon ang nakatatak sa isip namin ng mga membro. Ang mga pastoral kasi ang ituturing na most privileged sa Kingdom Nation dahil sila naman ang pinakamalapit kay Kibuloy at nakakasama niya sa iba't ibang lugar at bansa at napaka-well provided. Simula naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni Pastor sa akin bilang allowance ko. Grabe, pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang 5-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng pocket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Nagsimula rin ako maglinis sa kwarto ni Kibuloy kasama ang ibang mga pastoral. Hindi kasi lahat ng miyembro pwede pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang miyembro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner pastoral, madami ako natanggap na mga bagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa pagniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na handa ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Hapong babae. Inamin din niya na si Kibuloy. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na pastoral ay totoo.
Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty sa pagiging inner circle pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. At nung nalaman ko iyon, nagtampo ko kay Patricia kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapahamakan. At hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Pero nagpapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako napagsamandalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng KOJC ay bawang panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair. So, yan yung Maraming salamat sa ni iyo, Marie. Alias Marie. Ilang follow-up questions lang, okay? Kung maaari. Okay? Yes, Madam Chair. Alright. So, bilang muntik nang naging inner pastoral, bilang naging pastoral, ano yung paniniwala mo sa katauhan ni Kibuloy at kailangan nyo siyang pagsilbihan? Meron pa ba ikaw idaragdag na ano yung mga gawain nyo at ano naman din may idadagdag ka pa bang anong pinagbabawal sa inyo? Sa experience ko po, besides sa work job nung nandun pa ako sa loob, ako ay na-assign sa Kingdom Children Growth School or Global Child Evangelism. Kaya besides sa life namin doon sa quarters namin na naglilinis kami, nag-serve kami, ako ay may duties din doon na everyday doon ako. And back then, ang tunay na paningin ko talaga kay Pastor is father figure. Kasi lumaki naman ako na walang ama. Yun po, Mancher. Salamat, Miss Marie. Sabi mo nga 11 years old ka nang ipagkatiwala ka, no, ng iyong mama sa KOJC. So a few years after na inumpisahan kang i-groom para maging pastoral, so you were on your way to being part of the inner circle ng mga pastoral. At maraming beses binanggit mo si Jacqueline Roy bilang bahagi ng prosesong iyon. So meron ka bang idadagdag pa kung bakit nasabi mo iyon na papunta ka na talaga sa gagawin kang inner pastoral? Meron pa bang ibang palatandaan na malapit ka nang maisali dun sa inner circle ni Kibuloy? Kasi nung lumabas si Patricia, tinanong ako ni Kibuloy kung handa ka na ba na ialay ang body, mind, soul, spirit mo para sa anak? He is referring to himself. At sabi niya na dito sa tanong niya sa akin kasi parang lately lang na lumabas si Patricia nun kung ano gusto ko sa future ko sa KOJC. Sabi niya kung leader ba, along those lines. Ang sagot ko lang, gusto ko lang kasi like ma-save yung soul ko. Yun talaga yung pinanghahawakan ko dati. Yun po, Madam Chair. So, yung mga senyales mo na papunta ka na sa gagawin kang inner pastoral ay hindi lamang kay Jacqueline Roy pero kay Kibuloy mismo sa ganung mga pananalita at gawain nila. Yes po, Ma'am Chair. Okay. And eventually, hindi natuloy ito hanggang makatakas ka nga last year. So, bago ko itanong yung paano ka nakatakas, paano nangyari yon? Pinag-massage ka rin, nung pastoral ka pa at malapit ng gagawing inner pastoral. Sabay po kami ni Patricia. Sabay kayo ni Patricia. So, tig-isang paa na pinamasahe. Okay. So, paano nangyaring na nakatakas ka nung nakaraang taon? Nung nakaraan po, ibabalik na sana ako sa Tamayong
Kasi doon kami nag-aaral ng Bible School. Yun yung school na ACQ College of Ministries. And personally, gusto ko talaga makapagtapos ng kolehiyo na totoong kurso, maging professional, ganun po. Kaya po, hindi ko na po kaya na pamuhay sa pang-araw-araw namin na ganun po, na wala kaming choice. Sinasabi may freedom of choice, pero naka-instruction naman lahat. Yun po, Madam Chair, kaya lumayas po ako. Hindi po ako napaalam. Lumayas po ako kasi kapag papaalam ako, napaalam na ako kay Jacqueline Doy before. And kung pwede mong sabihin sa amin in public, paano ka nakatakas unless hindi mo pwedeng sabihin? Hindi. Okay lang kung hindi kaya, sabihin mo lang sa akin kung kaya mong sabihin or hindi. I beg po, Madam Chair, na hindi po sasabihin. Okay. So at least hindi mo sabihin in public. Huling tanong ko sa iyo sa ngayon, no, Miss Marie, at sinabi din ito ng ibang mga resource persons natin, pati mga magulang. Maraming mga bata ang nasa poder ng kingdom. Dahil bata ka pa nung nag-umpisa sa KOJC, ano yung mga obserbasyon at mga nalalaman mo na mga nangyayari sa mga batang miyembro? Isa po sa mga na-observe ko po doon, like recently lang po last year, may case po about sa bata sa Indangan na sexual molest siya ng isang LGBTQ na member. Lalaki po siya na bata. Nurse po siya supposedly. Tapos I don't know po kung na-raise nila to legally. Okay. And I know po na hindi lang po ito isang kaso na may batang na-molest siya sa ibang properties ng KOJC. Okay, maraming salamat, Miss Marie. So, paki-stay on hanggat mag-adjourn tayo ng pagdinig just in case may iba pang at kaugnay na tanong sa iyo. Okay? Maraming salamat. Okay. So hanggang dyan lang muna tayo at basahin ko na lang yung mga comment ninyo. No? Si Antonio Grino, good evening Engineer Toto Kausing. Ano na po status ng kandidacy mo? Ay, i-apila ko po, huwag kami mag-alala. Magsampa pa ko ng sagot ko sa Lunes. Kasi holiday nga kanina buong linggo. Bukas walang pasok kasi Sabado, sunod araw linggo, sa Lunes ko na-file. So, disciplinary action from Bible School yun, nagalit. Tapos, then boy, bakit alam mo? Tagaroon ka ba? So, ibig sabihin, sabi niya, may hubad daw ito na dami na baka na sa cellphone na litrato ito si Alias Marie. Siguro taga KOJC ito si Den Boer. Ricky Mantili, kahit tadtarin ng parang giniling si Kibuloy, di pa rin makatarungan sa mga biktima niya. Sa mahigit na 200 na biktima niya, 30 years na siya na nangangansot. Grabe. 30 years na siya na puro mga batang babae ang binabanatan. Puro magaganda pa lahat kasi hindi naman siya tumitikim ng hindi mga class A na beauty. Ricky Mantili, kahit tadtarin na sabi, Jigger Yarte, sa Bing Liwag, sobra, palang 6 manyak, sobra. Ferdinand San Juan, magandang gabi, Senator Toto. Ricky Mantili, ikakamatay ni Kibuloy, Kipi, di na siya makatikim. Mamamatay sa bilangguan niya, hindi siya makatikim. Eduardo A.D. Pastor Kibuloy. Ricky Mantili, good evening, Attorney General Toto Kausing, Senator ng Masa, Pilipino. Joel Gabo, good evening. So, ito lang sa akin, no? Yung ginagawa ni Kibuloy ay sa totoo lang isang kakaibang bagay, no? Walang ibang lalaki makagawa ng ganung ginagawa niya. Kahit manyak man lalaki, hindi kagaya, pero mo simple sa tumirada, no? Dinadaan siya muna, bine-brainwash niya, tamang term diyan, bine-brainwash niya muna sa salita ng Diyos. At kung ma-brainwash na, makuha ng loob, patrabahuin, bigyan ng pera,
hanggat sa unti-unti. So emotional engineering din, no? Engineering the emotions of the women, of the girls. Pagtapos kung mapalagay ng loob, hanggat sa unti-unti hinihilot, you should surrender your body and soul to the Son of God. Ganun lagi. Hanggat sa paulit-ulit, hanggat sa makuha niya na. So, ganun po ang sistema niya. So, I guess, dapat may batas tayo na hiwalay para masawata na ganun. Umpisa pa lang, bawalan na ang lahat ng mga pastor o pari na o Muslim imam na kukuha ng mga trabahante sa simbahan nila ng minor, ng babae na minor, ay dapat meron ng batas. Kahit magtrabaho, bawal. Kahit maging pastoral, bawal. Klaro sa batas, dapat magsasagawa ng batas na gano'n. Hindi lang kay simpleng child abuse na law. Although child abuse sa Section 10, Paragraph A, ay Republic Act 7610, ay sapat na sana kasi malawak naman ang sakop doon, pero sobrang lawak. Pero ito very specific at magtaas ng parusa para hindi na pamamarisan si Kibuloy. Alam mo, binig ko sa mga pastor, ang gagaling mo salita. Ikaw ay sinilang dino para sa Panginoon. Gano'n. Ikaw ay hindi makapunta sa langit kung hindi ka dadaan sa akin. Grabing mga style dyan. So anyway, sundin ko na rin sa pagbabloging ko yan. Pinalitan ko ng pangalan ko, Toto Bunyog Kausing. Tinanggal ko na por senator kasi nabasa ko lang ngayon lang. May sa palbalita, may kalatas na nilabas si Kumilik George Erwin Garcia na talagang i-disqualify kami kung makita kami maglagay ng Toto por senator. Pero wala naman bawal yan kung ang butante mismo maglagay sa kanyang bahay, sa kanyang tricycle, wala tayong magagawa dyan. Exercise of press freedom nila yan. Exercise of freedom of expression nila. Kasi kahit sino may karapatang entitled, you are entitled to your own opinion and to express your opinion. Okay, ganun po yan. So magandang gabi, no? Salvador Dalusong Dominguez, malulusaw na balat niya ni Pacquiao kasi di na siya makatikim ng batang babae. Parang alam mo ba, halos 80 years old na yan, pero kita mo ang mukha niya parang bata, parang 50 years old na. Si Ami Gibana, hello, Atty. Toto Kausing, grabe talaga si Kibuloy. Dapat sa kanya, Silya Electrica, nabuhay ka, praying for you to win in the next election. Salamat po. Happy weekend, Doc Sen. Vampira pala si Doc si Kibbs. Antonio Grino, good evening, Engineer Toto Kausing. Ano na po, status ito riyan. Tinatapos ko na po yung aking ginagawa na ginagawa na pangsagot sa kaso nila. Okay? So diyan na lang muna tayo at maraming salamat sa kahit papaano meron pa tayong mga nanonood sa atin, kahit alam ko marami akong karibal ngayon sa ngayong oras. At sige mamaya mga replace na lang. So George Trismaria, Engineer Toto, bakit parang gigil sa iyo si George Garcia? Ay talagang galit na galit yan, pasikreto lang yan . So alam mo, walang kalatoy-latoy, walang dahilan. Paano niya pipilitin, gigil na gigil, pinipilit niya na maging dahilan ng disbarment, na maging para patunayan niya, nuisance ako na wala akong totoong intensyon na tumakbo. Ang tagal-tagal ko na yung kaya nag-anunsyo na tatakbo. Anyway, hanggang dyan lang muna tayo at maraming magandang gabi po sa lahat. At kung mari sana, like, share, and at invite nyo yung mga kamag-anak ninyo na mag-join sa aking paulit-ulit lang mag-join na sila. At hindi lang yan, word of mouth lang. Baka sa sunod, baka babanggitin na yung pangalan ko sa survey. Pag marami na talagang lahat lang kayo dito, magsalita lang, makapagsalita lang kayo siguro mga tag 20. So, laki na, kaya na nating manalo. So magandang gabi po sa inyo lahat.